balita ngayong tanghali. Pilipinas muling maghahain ng panibagong diplomatic protest laban sa China kaugnay ng panibagong harassment sa resupply mission sa Ayungin Shoal. China iginiit na makatwiran, legal at profesional ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa supply boat ng Pilipinas sa may West Philippine Sea. 25 pang overseas Filipino workers galing Israel darating sa bansa mamayang hapon. 10 ng Pinay OFW na nasawi sa Israel na iuwi na sa Negros Occidental. Pag-i-issue ng plastic driver's license card muling ihihinto ng LTO. Mga pulis na magbabantay ng seguridad sa barangay at sangguniang kabataan elections sinimula nang i-deploy. At presyo ng mga produktong petrolyo muli na namang tataas bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 23, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muli na namang nakatanggap ng babala ang Palestinians mula sa militar ng Israel na lumikas patungong southern part ng Gaza Strip. Samantala, nagbabala naman ang United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Paiigtingin pa ng militar ng Israel ang airstrike sa Gaza at nagbabala sa mga Palestinian na nananatili pa sa hilagang bahagi ng teritoryo na lumikas na patungong southern part ng Strip. Kaakibat nito ang dagdag na babalang posibleng mapagkamalang karamay ng isang terrorist organization ang sinumang nananatili sa northern Gaza. Ipinarating ang mensahe sa pamamagitan ng leaflets na may pangalan at logo ng Israel Defense Forces. Ipinadala rin ang babala sa mga tao sa pamamagitan ng mobile phone audio. Patuloy ang airstrikes ng Israel sa Gaza mula nang ilunsad ng Hamas militants ang madugong pag-atake sa southern Israel noong October 7. Na-deploy na ng Israel ang mga tropa ng militar nito at kagamitang pangdigma sa border sa Gaza bago ang inaasahang land incursion. ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! עד הניצחון! Marami namang mga pamilyang umalis ng northern Gaza ang nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa airstrikes. Samantala, nagbabala naman ang United Nations Agency para sa Palestinian refugees na mauubusan na ito ng fuel supplies. Kung walang fuel, mawawalan din ang supply ng tubig at hindi makakapag-operate ng maayos ang mga ospital. لا قدر الله استمرت هذه الأزمة ستكون هناك كارثة صحية وبيئية خطيرة جدا لأن الكهرباء تلزم لنا لبرك العوادم المياه وكذلك للمستشفيات. لا قدر الله إن انقطعت هذه الخدمة سيكون هناك وباء سيكون هناك كارثة إنسانية. Hindi rin makakaabot ang kinakailangang humanitarian assistance sa mga sibilyang naiipit ng gulo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng United Nations Humanitarian Chief na si Martin Griffiths na nakapasok na sa Gaza ang ikalawang batch ng aid convoy. 14 na trucks ito na may lulang humanitarian aid. Aniya, nagpapakita ito ng pag-asa para sa Palestinians, subalit nangangailangan pa ng mas maraming tulong para sa mga sibilyan. Welcome development din ito para sa charity na Oxfam, subalit giit nito hindi ito sasapat. Samantala, nagbabala naman ang Foreign Minister ng Iran sa Israel at sa Estados Unidos na posibleng lumala ang sitwasyon sa Middle East kung hindi agad ititigil ng Israel ang military action nito. Mahigit na sa 2 linggo ang nakalilipas mula nang ilunsad ng Hamas ang pag-atake nito sa Israel na kumitil ng 1,400 tao. Sa Gaza naman, lagpas na sa 4,699 ang nasawi batay sa Palestinian officials. Iginiit ni United States Secretary of State Antony Blinken na nakahanda ang Washington na gumanti
o kung magiging target ng pag-atake ang US troops sa nangyayaring Israel-Hamas war. Sa gitna ito ng posibleng pagtindi ng conflict sa Middle East. Naniniwala si Blinken na lalala ang gyera dahil sa panghihimasok ng mga proxy o kinatawan ng Iran. Samantala, ayon sa US diplomat, ayaw ng Israel ng pamahalaan ang Gaza Strip pagkatapos ng gyera nito sa Hamas. Gayunman, binigyan din itong kasunod ng mga kaguluhan, posibleng hindi na makababalik sa status quo ang teritoryo. Iuuwi na ngayong araw sa kanilang bahay sa Cadiz City, Negros Occidental, ang labi ng Pinay Overseas Filipino worker na nasawi sa Israel na si Loretta Alacre. Sasalubungin ng isang hero's welcome bilang pagkilala sa kanyang natatanging pagsasakripisyo. Mula sa Cadiz City sa Negros Occidental, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, anong oras dadating dyan ang labi ng ating kababayan at ano-ano yung mga tulong na naibigay sa kanilang pamilya? Aga kahapon ng umaga dumating dito sa Bacolod Silay Airport ang bangkay ni Loretta Alacre at mula dyan sa airport ay diniretso muna ito sa funeraria at mamayang alas 4 ng hapon ay inaasahang ililipat yan dito mismo sa kanilang bahay sa Purok Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo at ilan na nga sa mga tulong na natanggap ng pamilya ay may higit 40,000 mula sa Department of Social Welfare and Development 6 at itong burial assistance naman at pagpapalibing ay sinagot na ng OWA. Dumating na kahapon ng umaga dito sa kanyang hometown sa Cadiz City ang bangkay ng Pinay Overseas na si Loretta Alacre. Pero hindi muna ito diretso mismo sa kanyang bahay dito sa Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo. Mula airport, dinala muna ito sa funeraria at alas 4 mamaya ay ililipat ito dito mismo sa kanyang tahanan. Isang hero's welcome naman ang isasagawa dito mamaya bilang pagkilala sa sakripisyo ni Alacre sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Asahang bibisita rin dito mamaya si Negros Occidental Governor Bong Lacson at ang mga opisyal ng Cadiz City. Samantala, tutulong naman ang OWA para sa burial ni Alacre at financial assistance at livelihood sa mga naulilang pamilya nito. Si Alacre ay 16 na taon nang nagtatrabaho sa abroad at sumusuporta sa kanyang mga kapatid at pamangkin sa pag-aaral. Siya ay nasawi sa pang-atake ng Hamas group sa Israel. Samantala ngayon aga ay naghahanda na ang mga pamilya at kamag-anak ni Alacre sa paglipat sa kanyang bangkay dito mamaya. At asahan natin na ilan pa sa mga opisyal at ng Negros Occidental at DSWD at iba pa mga government officials ang darating dito mamaya. Pero sa ngayon nga ay nandito na rin ang kinatawanan ng mula sa Overseas Workers and Welfare Association. Yan muna ating balita mula rito sa Cadiz City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Darating na sa bansa mamayang hapon ang ikatlong batch ng mga overseas Filipino workers na umuwi dahil sa gyera sa pagitan ng Israel at Hamas militants. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, binubuo ito ng 25 caregivers at hotel workers na sakay ng Etihad Airways flight EY424 na lalapag sa NAIA Terminal 3 mag-alas 4 ng hapon mamaya. Isang team mula sa DMW ang sasalubong sa mga bagong Pinoy repatriates. 34 na mga OFW ang nakasama sa unang batch ng repatriates habang 18 naman sa ikalawa. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malapit nang marisolba ang usapin sa paggawa sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Partikular na dito ang ukol sa ipinatupad na development o deployment ban sa Filipino workers sa Kuwait. Samantala, pinuproseso na rin ang hindi pa nababayarang sahod ng mga OFW na nagtrabaho sa Saudi Arabia. Narito ang report ni Nel Mariboho.
Nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Kuwaiti Crown Prince Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah sa sidelines ng ASEAN GCC Summit sa Riyadh, Saudi Arabia. Ayon kay Pangulong Marcos, humingi ng paumanhin ang Crown Prince dahil sa nangyaring issue sa paggawa sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas, kung saan sinuspindi ng Kuwaiti government ang pagbibigay ng entry at work visas sa mga Pilipino. Kasunod dito ng pagpapatigil ng Philippine government sa pagpuproseso ng kontrata ng mga first-time household workers papuntang Kuwait dahil sa pagkamatay naman ng OFW na si Julie B. Ranara na hinalay at pinatay ng anak ng kanyang amo. Inilarawan ng Pangulo ang pag-uusap bilang very important development dahil nangako ang Crown Prince na tutulong na maresolba ang issue. I spoke to the Crown Prince and sabi niya hindi niya gusto yung nangyari between Kuwait and the Philippines. That he disagreed with what the people were doing. He says to use, do not listen to them. This comes from small people. I do not agree with what they have been doing. And in fact, there is no reason for you to apologize to us. Dahil noon yun ang hinihingi sa atin, mag-apologize tayo sa kanila. I will apologize to you, sabi ng Crown Prince, dito sa nangyari. We will fix it and we will make it because we love the Philippines. And he says, because I remember your father. Sabi niya, he always supported Kuwait. He always supported us. Samantala, naniniwala si Pangulong Marcos na makukuha ng mahigit 10,000 overseas Filipino workers sa Saudi Arabia ang kanilang hindi nabayarang sweldo matapos mabankrupt ang kanilang kumpanya. Ayon sa Pangulo, ito ay kasalukuyan ng pinoproseso. Napo-process na ngayon yun. We are already coming to the point na yung detalye na lang ang pinag-uusapan. Yung listahan ng mga claimant na nalinis na, maayos na. And we are just waiting for the details to be worked out between the Saudi side. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang Pangulo ukol sa settlement issues. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuwag sa North Luzon Railways Corporation o North Rail, ang sangay ng pamahalaan na naatasan para magbantay sa build transportation projects ng nakaraang Duterte administration. Ito ang mga transportation project na dapat sana ay popondohan ng China. Inilabas ni PBBM ang order 4 na taon matapos na ipag-utos ng Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations and the activation ng North Rail. Nakasaad sa memo na pinirmahan ng Pangulo na hindi na umano cost-efficient ang North Rail at hindi na rin ito na ibibigay ang kinakailangang mga outcome ng proyekto na nakaatang sa mga ito. Bad news po para sa mga motorista, muling magpapatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, October 24. Sa anunsyo ng mga oil company, tataas ng piso at 30 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang madaragdagan rin ng 95 centavos ang presyo ng gasolina at dagdag na piso at 25 sentimos sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Muli na namang matitigil ang pag-i-issue ng Land Transportation Office ng Plastic Driver's License kasunod ng preliminary injunction na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ibig bang sabihin nito ay balik papel na naman ang pag-i-issue ng driver's license? Ella, ayon nga kay Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, pwedeng mauwi ulit sa pag-i-issue ng papel na driver's license ang ahensya. Sinabi niya yan sa isang panayam, kaugnay nga nitong writ of preliminary injunction na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court sa procurement ng plastic card na inaward sa Banner Plastic Card Incorporated. Yung kaso na ito ay inihain ng supplier na All Cards Incorporated sa DOTR, LTO o laban sa DOTR, LTO at sa supplier na nanalo sa bidding process. Ayon sa LTO, dahil sa preliminary injunction, madedelay yung pag-i-issue nila ng plastic driver's license ng nasa 3 buwan. Ibig sabihin nito, makakapag-issue na lang sila ng driver's license na card
sa mga backlog na nag-renew noong April, May at June. Yung mga kukuha ng bagong driver's license at magre-renew ay pwedeng papel na lisensya na ulit ang makuha sa LTO sa mga susunod na buwan. Mamayang 1:00 ng hapon naman, Ella, mayroon pang patawag na press conference ang LTO at inaabangan pa natin kung paano ang ilalatag na contingency measure ng LTO kaugnay nga nitong pag-i-issue ng preliminary injunction. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. So JP, kung may delay, ilang linggo o ilang buwan o taon ba aabutin para maibalik muli nila itong plastic cards? Ella, doon sa nauna kasi na TRO na na-issue sa LTO dun sa procurement ng plastic card, meron lang period kung kailan epektibo yung TRO. Pero ngayon, dahil ito ay writ of preliminary injunction ayon sa LTO, wala itong taning na panahon. Nakadepende ito kung kailan madidesisyonan ng korte yung kaso. O kung maglalabas ng panibagong kautusan yung korte, kung pwede niya nilang i-issue yung mga plastic card na dineliver nitong ang winning bidder o yung supplier na nanalo dun sa bidding. Sa ngayon, wala pang talagang panahon kung kailan ulit makakapag-issue ang LTO ng plastic card at inaasahan nga nila na sana mapakiusapan umano itong naghain ng kaso para kahit papaano maituloy yung delivery ng plastic card at makapag-issue pa rin ng plastic na driver's license ang LTO dahil nga ang kawawaan nila dito ay yung mga motorista na kukuha ng driver's license. Ella? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Nagharap ngayon sa pagdinig ng House of Representatives sina suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis at ang dati nitong Executive Assistant na si Jeff Tumbado. Sa ngayon ay iniimbestigahan ng mga mambabata sa Kamara ang issue hinggil sa umano'y korupsyon sa loob ng LTFRB. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung update sa isinasagawang hearing dyan kaugnay sa umano'y mga anomalya sa LTFRB? Aga mariing itinanggi ni suspended chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Teofilo Guadis ang aligasyong mayroong route for sale. Ginawa nito ang pahayag sa pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian sa LTFRB. Paliwanag ni Guadis na bago maaprubahan ang mga bagong ruta para sa public utility vehicles, dadaan ito sa proseso ng lokal na pamahalaan, LTFRB at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasama rin dumalo sa hearing si Jeff Tumbado, ang dating executive assistant ni Guadis. Unang isinangkot ni Tumbado si Guadis sa umano'y anomalya sa LTFRB, subalit kinalaunan ay binawi niya ang akusasyon laban sa dati niyang boss. Nanindigan naman si Guadis sa harap ng mga mambabatas na may anomalya o nanindigan naman si Tumbado sa harap ng mga mambabatas na may anomalya at katiwalian sa LTFRB gaya ng pagbibigay ng lagay upang maaprubahan ang mga prangkisa. Gayunman, iginiit nitong hindi sangkot dito si Guadis. Aminado naman itong idinawit lamang niya si Guadis dahil sa masama ang loob niya rito. Subalit nang tanungin ito ng mga mambabatas kung may ebidensya ba ito sa mga aligasyon ng katiwalian sa LTFRB, tahasan nitong sinabing wala siyang ebidensya. Siya lang umano ang pinagsusumbungan ng mga kumukuha, nababagalan sa proseso at naglalagay upang mapabilis ang pagkuha ng prangkisa. Dahil sa mga naging pahayag ni Tumbado dito sa pagdinig ng House Committee on Transportation aga, idineklarang in contempt si Tumbado at idedetene dito sa Kamara for a maximum of 10 days. Balik sa iyo, aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Metro Manila sa darating na October 30, November 1 at November 2. Ito ay dahil idineklarang special non-working holiday ang mga nabanggit na petsa para sa pagdaraos ng barangay at SK elections at long holiday. Muling ibabalik ng MMDA ang implementasyon ng number coding sa araw ng Biyernes, November 3. Nagkasagian na ang isang supply boat ng Pilipinas at isang barko ng China Coast Guard dahil sa patuloy na pagtatangka ng Chinese vessel
na hadlangan ang rotation and resupply o remission sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nabangga rin ng Chinese Maritime Militia Vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard na nagbabantay malapit sa Ayungin Shoal. Narito ang report ni Bernard Dadis. Hindi na naiwasang magkasagian ng resupply boat na kinontrata ng Armed Forces of the Philippines at isang barko ng China Coast Guard. Ayon sa pahayag na inilabas ng National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari ito alas 6 ng umaga ng Linggo, October 22, habang nagsasagawa ng panibagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kita sa mga video na kuha mula sa supply boat na Unaiza May 2 ang pagdikit ng barko ng China. Sa isa pang video mula sa Himpapawid, makikitang diretso ang takbo ng supply boat na hinahabol at sinusubukang harangan ng Chinese vessel. Sa isa pang video, kita namang bumangga ang Chinese Maritime Militia Vessel sa port side ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard habang ito ay nakahimpil may 6.4 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Sa isang pahayag, mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang mapanganib, irresponsable at iligal na gawain ng China Coast Guard at Maritime Militia na paglabag sa soberanya ng Pilipinas at tahasang pagbaliwala sa UNCLOS Maritime Conventions para maiwasan ang banggaan sa karagatan at ng 2016 Arbitral Award. Sa isang post sa social media ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, sinabi nito na mariing kinukundina ng Estados Unidos ang panibagong disruption ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Naisa panganib-anya nito ang buhay ng mga Pilipinong sakay ng supply boat. Naninindigan anya sila kasama ng kanilang mga kaibigan, partners at kaalyado sa pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabila naman ng pangaharang at pambubuli ng China, ay matagumpay pa rin naisagawa ang pinakabagong RORI mission ng AFP at PCG. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maituturing pa ring tagumpay ang panibagong resupply mission ng pamahalaan para sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin Shoal na nasa West Philippine Sea. Ito ay sa kabila ng panibagong pangaharas at pagbangga ng China Coast Guard sa isang barko ng Pilipinas at isang resupply boat. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, alamin natin ang detalye kay Andy Pagayona live. Andy, personally, ano ang nasaksihan mo dito sa panibagong insidente sa may West Philippine Sea? Yes, magandang tanghali, Ella. Sakay kami ng isa pang barko ng Philippine Coast Guard na BRT Sindangan at sinusundan niya namin ang Unaiza May 1 para mag-escort at masigurong makakarating ito na maayos sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal upang magdala nga ng resupply sa mga sundalong destino doon. Base nga sa aking nakita, Ella, at nasaksihan, napaligiran kami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. At makailang ulit din na nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese Coast Guard maging ang China Militia Vessel sa Unaiza May 1 at sa aming sinasakayang barko ng PCG. Ilang beses din kami napilit na gustong i-block o harangan ng kanilang mga barko na lubhang delikado. At Ella, kung ikukumpara natin sa naging karanasan, personally, doon sa naging karanasan ko nung sumama ako, ay masasabi ko na mas agresibo yung ginawa ng kanilang barko ngayon dahil nga doon sa mga nangyari dyan nga sa isa nating barko at sa RORI boat na halos sa salpukin na hindi naman naranasan noong una. Ella, mamayang hapon, alauna, o alas 12:30, ngayon ay magkakaroon ng debriefing bago tayo payagang maglabas ng mga video sa iba pang detalye.
At ihatid din natin ito sa ating mga kababayan, yung iba pang kaganapan yan niya sa pinakabagong resupply mission. Sa ngayon, Ella, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nagawa ang resupply mission ng ligtas at matagumpay. Pero dalangin natin na sana matapos na ang mga delikadong tagpo sa tuwing maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Yan muna ang update, Ella. Balik sa'yo. Andy, kumusta yung barko natin? May damage ba? At humingi ba ng paumanhin itong Chinese Coast Guard? Ella, sa ngayon ay hindi pa natin masasagot yan dahil hinihintay pa natin yung official na ilalabas mamaya doon niya sa gagawing debriefing. Isa rin yan sa inaantay natin na kung ano ang official statement. Kung maglalabas ba ang China ng ganong statement, kung hihingi ba sila ng paumanhin. Yan yung isa sa mga inaantay natin at ibibigay rin natin yung mga bagong impormasyon sa ating mga kababayan. Ella? Alright, maraming salamat. Andy Pagayona. Muling maghahain ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa pinakabago na namang harassment na nangyari sa may West Philippine Sea. Sa isang radio interview, tiniyak ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na gagawa ng aksyon ng Pilipinas ang ginawang pananagi ng Chinese Coast Guard sa supply boat ng Pilipinas na magsasagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Muling nanindigan ang DFA na dapat masunod ang ruling ng International Tribunal kung saan idiniklarang Pilipinas ang may karapatan sa West Philippine Sea. Ngayong taon, naabot na sa 54 ang naihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Iginiit ngayon ng China na makatwiran, legal at professional ang ginawa nilang aksyon kaugnay sa pinakabagong insidente sa may West Philippine Sea kung saan nagkasagian ang barko ng Chinese Coast Guard at supply boat ng Pilipinas. Sa isang pahayag na inilabas ng Chinese Embassy, isinisisi ng China sa Pilipinas ang pangyayari at sinabing panghihimasok sa kanilang teritoryo ang ginagawang rotation at resupply mission ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal. Giit ng mga ito, paglabag sa Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea ang ginagawa ng Pilipinas. Nanindigan ang China na dapat nang itigil ang umunoy paglabag ng Pilipinas sa pinagtatalunang teritoryo at iginiit na patuloy nilang poproteksyonan ang kanilang karapatan alinsunod sa kanilang national sovereignty at maritime rights. Hindi aatras ang Pilipinas at nanindigan na patuloy na poproteksyonan ang national interest ng bansa sa kabila ng panibagong harassment ng China sa may West Philippine Sea. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo, hindi magpapapigil ang Pilipinas at itutuloy pa rin ang resupply mission sa ating mga sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal. Sa kabila ng pangyayari, sinabi naman ni AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos na nananatiling determinado ang ating mga sundalo at handa pa ring protektahan at ipaglaban ang ating karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Gayun din, ang maisakatuparan ang mga RORE mission upang maihatid ang kinakailangang supply sa may Ayungin Shoal. Dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa sunog na sumiklab sa isang motor tanker na nakadaong sa Batangas City kahapon ng umaga. Ayon sa ulat ng Philippine Coast Guard, isa sa mga nasawi ay caretaker ng nasunog na MTC Horse pero tumanggi muna ang mga otoridad na ihayag ang buong pagkakakilanlan ng mga ito habang inaabisuhan ang mga kaanak. Isa naman sa mga nakaligtas sa sunog ang nasagip habang palutang-lutang sa tubig. Kinilala ito na si John Michael Alamansa, 26 years old, residente ng barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City, na agad namang isinugod sa ospital. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog sa nasabing barko.
Nakahanda nang i-deploy para sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections 2023 ang nasa mahigit sa 1,000 miyembro ng security forces. Sa send-off ceremony ngayong araw, itinurn over na ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Department of Education ang kanilang mga tauhan sa Commission on Elections para maglingkod sa BSKE. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, bukod sa mga personnel, mayroon pa bang ibang itinurn over ang security forces sa COMELEC? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bukod nga sa nasa mahigit 1,000 tauhan na itatalaga para sa barangay at sangguniang kabataan election, nag-turn over din ng Philippine National Police ng mga mobility assets sa COMELEC na maaaring gamitin sa paparating na halalan. Mahigit sa 1,000 aga ay mula sa PNP na nasa 717, 250 naman mula sa Armed Forces of the Philippines, 115 mula sa Philippine Coast Guard at 90 mula naman sa Department of Education. Ayon nga dito kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bukod sa mga itinurn over sa COMELEC, naka-alerto din ang buong pwersa ng PNP para magbantay, lalo na sa mga lugar na mayroong mahigpit na labanan sa politika. Itataas din aniya ng PNP ang kanilang pag-alerto sa pinakamataas na level o yung tinatawag na full alert status 3 araw bago ang halalan upang masiguro na magkakaroon ng payapa at ligtas na halalan sa October 30. Payo naman ng AFP sa kanilang mga tauhan na madideploy sa halalan, siguruhin ang malinis na halalan. Kailangan din aniya maging handa sa anumang banta sa kapayapaan ng eleksyon. Bili naman ni General Acorda sa mga pulis, manindigan sa tama at pangalagaan ng boto ng ating mga kababayan. Paalala din naman ito sa mga botante, piliin ang mga karapat-dapat at huwag padala sa mga pananakot at panlilinglang ng ilang mga tiwaling politiko. Nagpasalamat naman ang DepEd sa pag-alalay ng security forces sa mga guro na nagjo-duty tuwing eleksyon. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Lea Ilagan. Umaasa ang Commission on Elections na magiging mapayapa ang pagdaraos ng nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections base na rin sa mapayapang halalan noong 2022 national at local elections. Samantala, nadagdagan naman ang mga barangay na nasa category red kaugnay sa BSKE. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, bakit ang 2022 elections ang naging basehan ng COMELEC para masabi na magiging mapayapa ang darating na BSKE? Magandang tanghali, Ella. Naitala kasi ng Commission on Elections o COMELEC at mga otoridad ang pinakamababang election-related violence sa kasaysayan ng bansa noong 2022 national and local elections pagdating sa pagdaraos ng halalan. Nasa 23 lamang, Ella, ang naitalang karahasan. Mataas din ang voter turnout na nasa 83%. Ngayong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, Ella, bagamat hindi pa nagkaroon ng aktwal na halalan, ay nasa 9 na yung naitalang election-related violence ng mga otoridad. Kaya ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ang 2022 elections yung magiging basihan ng maayos, mapayapa at mataas na voter turnout ng eleksyon, hindi lamang nitong BSKE, kundi sa mga susunod pang mga halalan dahil naging maayos nga ito, Ella. At sa ngayon, nasa 187,000 na mga tauhan ng Philippine National Police o PNP, 117,000 na Armed Forces of the Philippines personnel at 30,330 naman o 30,300 ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG ang nakatakdang i-deploy sa araw ng eleksyon. Samantala, nadagdagan naman ang bilang ng mga barangay na nasa ilalim ng category red kaugnay ng paparating na barangay at SK elections. Mula sa 242 ay naging 361 na ito. Sa ngayon, may naidagdag nga na 119. Karamihan sa mga barangay na ito ay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at mayroon din sa Regions 8 at 5. Sa BARM, Ella, ay nagdagdag na ng 800 na mga tauhan ng PNP doon para magiging augmentation force. Kapag ibig sabihin at si Ella, kapag under category red ang isang barangay, ibig sabihin ito ay seryoso yung banta mula sa Communist Terrorist Group o CTG. May mga napaulat na matinding labanan sa politika noong mga nakaraang eleksyon.
Samantala sa ngayon, Ella, nasa 2 naman yung nasa ilalim ng COMELEC control ng mga lugar, ang Negros Oriental at ganyan din ang Libon Albay. Kapag nasa COMELEC control naman, ibig sabihin ang matutupad dyan, ang masusunod ay kung ano ang ipag-uutos ng Commission on Elections, maging sa mga otoridad at maging sa local government unit. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Ngayong inumpisahan na ang deployment ng mga pulis na magbibigay seguridad para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections, nagpadala pa ng karagdagang security forces ang Police Regional Office sa Cordillera sa probinsya ng Abra. Mula sa La Trinidad, Benguet, makibalita tayo kay Grace Flores live. Grace, dito sa 100 na dagdag pwersa ng police personnel na ipapadala sa Abra para magbantay sa BSKE, may naka-standby pa rin ba na pwersa ng PNP sakaling mga ilangan sa ibang probinsya, lalo pa yung mga nakailalim dito sa areas of concern? Aga, may naka-standby pa rin na nasa higit 200 police force sa regional headquarters. Kabilang na dito ang Reactionary Standby Support Force, Civil Disturbance Management, Regional Mobile Force Battalion, Regional Highway Patrol Unit at Regional Communications and Electronic Units, Special Weapons and Tactics, Explosive Ordnance Disposal K9. Yan yung mga naka-standby para sa mga kakailangang mga pulis sa natutulong sa ating barangay at sangguniang kabataan election sa darating na October 30. Nagpadala ang Police Regional Office Cordillera ng karagdagang 100 na mga pulis para sa Abra Police Provincial Office sa isinagawang simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony of government forces and resources Camp Major Bado Dangwa sa La Trinidad, Benguet ngayong araw ng Lunes, October 23, 2023. Ang naturang seremonya ay pinangunahan mismo ni Police Brigadier General David Peredo Jr., ang Regional Director ng Procor. Ayon sa kanya, ang 100 personnel ay nagmula sa regional headquarters na bahagi ng paghahanda sa seguridad ng Procor para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30, 2022. Ang nasabing karagdagang puwersa ay mangangasiwa sa mga voting precincts at sa mga concerned areas sa buong lalawigan ng Abra. Samantala, may kabuang 250 na barangay at sangguniang kabataan na mga kandidato sa lalawigan ng Abra ang naghain ng withdrawal para sa barangay at sangguniang kabataan election simula pa noong October 18, 2023. Sa second coordination meeting kasama ang election stakeholders, sinabi ni Provincial Election Supervisor Attorney Rachel Belmes na maraming SK chairperson at SK member ang nag-withdraw ng kanilang certificates of candidacy upang maiwasang maharap sa disqualification cases dahil sa kaugnayan sa incumbent official sa loob ng 4th degree of consanguinity. Ipinaliwanag din niya na bagamat may mga ulat na karamihan sa mga miyembro ng sangguniang bayan at mga kandidato ng punong barangay ay napilitang umatras, hindi maaring magsampa ng anumang kaso ang COMELEC dahil walang mga reklamo o anumang affidavit na isinumite sa kanilang tanggapan. Sa datos nga ng COMELEC, kabilang sa mga umatras ay 48 kandidato para sa punong barangay, 88 para sa SB member, 24 para sa SK chairperson at 70 aspirants para sa SK member. Naitala ng munisipalidad ng Benguet ang pinakamataas na bilang ng 2023 BSK bets withdrawal na may 49. Sinundan ito ng Likuan Baay na may 40, Tinig na may 23, Bukay na may 17, Lagangilang na may 16, Luba na may 13, Pidigan na may 11 at Pilar na may 10. Sa 27 munisipalidad sa lalawigan ng ang tanging Danglas, Lapas at Langiden ang nag-ulat na walang umatras na mga kandidato. Yan muna ang balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Flores. Samantala, sinimula na rin ang Central Luzon ang deployment na mahigit sa 12,000 mga personnel
ng PNP, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na naatasang magbigay seguridad sa darating na BSKE. Mula naman sa Camp Oliva sa Pampanga, makibalita tayo kay Leslie Widam live. Leslie, mayroon din bang mga karagdagang gamit na ibibigay sa security forces na magbabantay sa darating na eleksyon? Yes, Ella, kabilang sa mga resources na ibinigay na magagamit ng mga security forces ay ang mobile units, patrol vehicles, military truck, ambulance at fire truck upang magamit sa seguridad ng iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. Maaga pa lang ay nakahanay na ang mga personnel ng security personnel dito na ide-deploy upang magmantine at tumingin sa seguridad sa isinasagawa ngayong simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony ng mga security forces sa Police Regional Office 3, Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga. I-deploy ngayong araw ang mahigit 10,000 Philippine National Police personnel, habang ang iba naman ay mula sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Kabilang sa mga i-deploy din ay ang mga kagamitang magagamit nila upang mapanatili ang seguridad ngayong barangay at sangguniang kabataan eleksyon, gaya ng mobile, patrol vehicles, military truck, ambulance at fire trucks ang ibinigay upang magamit sa seguridad sa mga area sa Region 3. Kasama sa nagbigay ng mensahe ay si Regional Election Director ng Region 3, Attorney Temi Lambino. Hinikayat naman ni Police Regional Office 3 Regional Director Police Brigadier General Jose S. Hidalgo Jr. ang mga mamamayan sa rehiyon na i-share ang anumang impormasyon, suspicious activities na maobserbahan at makikita sa social media, Facebook page ng Police Regional Office 3 o hotline number nito na 0998-598-5300. At yan muna ang balita mula dito sa City of San Fernando, Pampanga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leslie Widam. Nagsasagawa ngayon ang pagpupulong sa mga barabarangay sa Bulacan ang Commission on Elections hinggil sa idaraos na plebisito sa bayan ng San Jose del Monte na matataong kasabay ng BSKE sa October 30. At para sa detalye, ihahatid ni Nestor Torres live. Nestor, ano yung tinalakay ng GOMELEC sa kanilang pakikipagpulong sa mga barangay dyan sa San Jose del Monte, Bulacan? Aga pinag-uusapan ngayon o tinatalakay ng Commission Election sa lalawigan ng Bulacan at dun sa mga barangay nagtutungo sila para pag-usapan yung halaga at disadvantage naman doon sa highly urbanized city na gagawin sa syudad ng San Jose del Monte. Mayroong mga tagapagsalita na mga prominent at mga opponent sa pabor at hindi pabor dito na gawin na highly urbanized itong syudad ng San Jose del Monte, Bulacan. Puspusan ngayon ang ginagawa ng Commission on Election o COMELEC sa Bulacan para isinasagawang barangay pulong-pulong sa 19 na munisipalidad at 4 na syudad sa Bulacan para sa nakatakdang plebisito sa syudad ng San Jose del Monte. Sa syudad ng Malolos, target nilang puntahan ang 51 barangay para talakayin ang ukol sa plebisito. Ayon kay Attorney Julio Nicanor Ginto, ang election officer ng Malolos, binigyan sila ng COMELEC ng mandato na mag-ikot sa mga barangay sa loob ng 10 araw na campaign period. May mga kasama sila na tagapagsalita sa hanay ng pabor at hindi pabor sa gagawing highly urbanized city o PHUC ang San Jose del Monte. Paraan nila ito para maliwanagan ang mga boboto sa araw ng eleksyon. Paglilinaw pa ng COMELEC, 3 ang pagboto na gagawin ng mga Bulakenyo na edad 80 years old hanggang 30 years old. Isa ay para sa barangay, isa ay para sa sangguniang kabataan at isa naman ay sa plebisito. Samantala sa buong Bulacan, may mga nagkalat na rin ng mga poster ng HUC sa halip na
ay gawin itong One Bulacan. Katwiran anya ng mga hindi pabor ay maihiwalay na ang Kapitolyo ng Bulacan sa San Jose del Monte, Bulacan at mababawasan ng pondo nito kapag naging ganap na syudad o highly urbanized nga itong lungsod ng San Jose del Monte. Samantala sa mga pabor naman ay nagsasabing magkakaroon sila ng mataas na sahod at matutulungan pa nila ang mga kalapit bayan at syudad dito sa Bulacan para magkaroon sila ng trabaho sa San Jose del Monte. Sa ngayon, hihintayin na lang ng COMELEC ang resulta sa eleksyon kung yes or no sa pagboto ng mga Bulakenyo. Kapag mas marami ang yes, ay magiging highly urbanized city na nga ang San Jose del Monte at kung kaunti naman o no, ay mananatili itong syudad. At yan ang latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Isang tumatakbong barangay kagawad sa siyudad ng Masbate ang patay sa pamamaril habang sugatan naman ng isang dating barangay chairman. Sa ngayon ay tinutugis na ng pulisya ang mga salarin sa pamamaril. Mula sa Masbate, ang detalye hatid ni Jerry Galicia live. Jerry, maituturing ba na election-related yung nangyaring pamamaril dyan sa tumatakbong barangay kagawad sa Masbate? Yes, Ella, ayon kay Police Lieutenant Colonel Masbate City PNP Chief Police Lieutenant Colonel Ariel Neri, may tuturing ng election-related incident ang nangyari pamaril doon sa barangay Maingara sa Masbate City. Nangyari pamaril sa dinaluhang damay ng dalawang grupo kung saan yung dating alitan ay nauwi sa madugong tagpo. Dead on arrival sa Masbate Provincial Hospital si Jovi Pantor o Pintor na tumatakbong kagawad sa barangay Maingara, Masbate City matapos magtamo ng tama ng bala ng barila sa kaliwang dibdib. Sugatan naman ng dating barangay chairman na kasamahan nito na kinilalang si Jovi Martinez na sinugod din sa pagamutan at nasa stable ng kondisyon ngayon. Kilala naman ang mga suspect ng pulisya na sila Ruel Pistong Inopia na kasalukuyang sumuko na sa Masbate City Police. Habang tinutugis at pinaghahanap naman ng mga otoridad si Albert Aganan. Sa inisyal na investigasyon ng Masbate City Police na nasa lamay ang grupo ni Martinez na mapadaan ang grupo ni Kagawad Dolores Inopia. Nagkaroon naman ng mainit ang konfrontasyon at kumusyon dahil sa dati na ring alitan. Makikita sa video na nagpaputok ng baril ang nakajakit na itim na lalaki na kabilang sa grupo ni Kagawad Inopia. Sa ngayon, tinuturing ng pulisya na election-related ang insidente. Opo sir, ang pinadala natin na report sir, considered as election-related incident po sir, considering na ang biktima sir ay kandidato po sir. Hindi natin inaasahan sir na mangyari talaga dito sir kasi kumbaga sa ano sir, kontrolado natin sir ang area sir, gawa nung may mga deployed na po tayo sir na personnel sir sa mga iba't ibang barangay po sir. Samantala, magsasagawa naman ng dialogo ang Masbate City PNP sa mga tumatakbong kandidato sa mga residente sa barangay Maingara na. Sa ngayon, may isang kumpanya ng sundalo ng 96 Infantry Battalion ng Philippine Army, 1st PMFCO, Provincial Mobile Force Company at mga kawin ng Masbate City PNP na nagbabantay sa seguridad sa apat barangays at maging sa lugar ng intente ng pamamaril. Pinabalita mula sa Masbate. Balik sir. Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nasa mahirap na yugto ngayon ang ugnayan ng India at Canada at mayroong patuloy na panghihimasok ang Canadian personnel sa international affairs ng New Delhi. Nagagalit ang Indian government dahil sa sinabi ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na posibleng may kaugnayan umano ang Indian agents sa pagpatay sa isang Sikh separatist leader sa British Columbia. Subalit itinatanggi ng India ang alegasyon. Noong nakalipas na Huwebes, October 19, pinauwi na ng Canada ang 41 diplomats nito mula sa India. Ito ay matapos magdesisyon ang New Delhi na pawalang bisa ang kanilang opisyal na diplomatic status. Kinondena ng North Korea ang Estados Unidos dahil sa pagbibigay nito ng Army Tactical Missile Systems o ATAC-M sa Ukraine. Noong Martes, ginamit ng Ukraine ang ibinigay na US na ATAC-Ms sa dalawang airfields ng Russian-occupied areas na nagtamo ng malaking pinsala rito.
Nangako naman ang Ukraine na hindi nila ito gagamitin sa loob ng Russia. Subalit ayon sa isang North Korean official, kung aatake ang Ukraine sa loob ng Russia, hindi ito makatutulong upang mawakasan ang sitwasyon ng Ukraine, kundi lalala lang ito. Maaari din anya nitong patagalin pa ang gyera na nagsimula ng lusubin ng Russian forces ang Ukraine noong February 2022. Nag-enjoy at umuwing masaya ang Filipino fans ng bandang Lucas Graham matapos masaksihan ang kanilang live performance sa naging concert kagabi. Narito ang report ni Gladys Toabi. Napawaw ang Pinoy fans sa ipinamalas na performance ng bandang Lucas Graham sa kanilang live concert kagabi sa New Frontier Theater sa Quezon City. Para sa kanila, nostalgic at phenomenal ang gabing ito matapos mapakinggan ang kanilang mga paboritong awitin ng banda na hatid ay iba't ibang emosyon. Awesome. Sobrang ganda. Ang balita tayo, boys, CBC's away from work. Nasa Tagaw. Sobrang passionate nga sa music. The best. I think for me, phenomenal, like the lyrics, the beat, everything just matters together perfectly. Damang-dama ang pananabik ng mga fans sa kanilang pinakahihintay na concert ng grupo dito sa Pilipinas. Kaya talagang overwhelming experience para sa kanila ang mapakinggan ng live at makita ng personal ang Lucas Graham. Kasama rin sa mga nagpasaya at kumumpleto ng gabi sina Juan Carlos at Andrea. Ang Lucas Graham Live in Manila concert ay naging posible sa pamamagitan ng Midas Promotions at KDR Music House. Umaasa ang mga tagahanga ng banda na babalik pa ang Lucas Graham sa Pilipinas at muling magpapasaya sa pamamagitan ng kanilang musika. Gladys Toabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. I don't know where I'm going, but I'ma search 'cause I see hope. Nagsagawa ang Members Church of God International ng public service sa Czech Republic. Nagpaabot naman ng kanyang pagbati ang Philippine Ambassador to Czech Republic sa MCGI. Ang detalye sa ulat ni James Hilario. Matagumpay na idinaos sa kauna-unahang pagkakataon ang iba't ibang public services na handog ng Members Church of God International o MCGI sa Czech Republic araw ng Linggo, October 22. Isang araw na puno ng kasiyahan at paggawa ng mabuti ang handog ng MCGI sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos kasama ang mga bisitang hindi lang Pinoy maging mga Czech. Iba't ibang serbisyo ang inihanda ng MCGI sa mga bisita gaya na lamang ng libreng gupit, masahe at munting regalo na naglalaman ng ilang grocery items. Lubos naman ang kagalakan ni Sister Katrina Tanya Cruz, member of MCGI dahil naidaos ito sa Czech Republic. Nakakagalak po sa puso na yung panukala ni Kuya na Fiesta ng Diyos na ginaganap sa Pilipinas ay nagawa po namin first time dito sa Czech Republic. Masaya sa puso na nakakabahagi tayo sa mga ganong gawain, nakakapag-anyaya tayo ng mga kapwa-tao natin, na ipapakilala natin yung mga gawain natin dito sa iglesia. Masayang-masaya po ang mga kapatid na nakabahagi po dito sa gawain ito. Bukod sa mga public service, hinandugan din ng MCGI ng mga awit at sayaw ang mga bisita. Pagdating naman sa pagkain, tiniyak na walang magugutom dahil sa inihandang Pinoy food at mayroon din para sa mga Czech. Ipiniramdam ng samahan ang mainit na pagtanggap sa mga bisita, anuman ang kanilang paniniwala. Gaya na lang ng naramdaman ni Yaroslav Mikal, isang Czech. Oh, this day is very great for me. I feel like one member of you, okay? It's very nice, and I enjoy it because to organize this program is very, very difficult, and I am admiring all of people which had possibility to share with these moments, okay? Thank you so much. Salam a Dios.
Ganito rin ang naramdaman nila Irene Alferez at Maria Teresa Medina ng mga OFW dito sa Czech Republic. Happy Fiesta ng Diyos, MCGI! Gusto lang namin magpasalamat sa aming colleague na nag-invite sa amin. Ang feeling namin is naging welcome kami sa community na to, and we feel that we are also part of the family kasi as a Filipino community. Thank you po sa pag-invite. Nakarating kami sa Prague and yon, warm welcome. Thank you so much. And we feel that Filipino community and the family values are in here with MCGI family. Thank you once again and happy fiesta ng Diyos, MCGI. Samantala, sa pamamagitan ng email, nagpaabot naman ng pagbati si Philippine Ambassador to the Czech Republic, Eduardo Martin Armenes sa MCGI. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan. Kapitulo 12, versikulo 28 na nagsasabi, "Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.